5:00 nga ng umaga, bumangon na ako para magluto ng almusal. Nagsaing na nga muna ako mga mare, tapos na-ready ko na nga yung lulutuin kong ulam. Nag-crave nga ako dito sa tuyo dahil kagabi kaka-browse ko sa Facebook, puro almusal yung nakikita ko. Kaya sabi ko, bukas sa bukas ay magluluto ako nito. Naalala ko nga meron pa kaming meatloaf dito. Ito pa nga yung mga delata namin bago kami lumipat dito. Bali nagstay pala kami dito ng 2 buwan. At sakto nga mag 2 months na kami ngayong katapusan. Sakto nga rin at ayos na yung bahay na pinaparenovate namin. Bali linis na nga lang yung gagawin namin. Meron pa namang mga aayusin pero mas madali na yon kung nandun kami nakatira. Para nga kahit gabi ay pwede naming ayusin yung mga dapat pang ayusin. Nagluto nga rin pala ako ng itlog na may kamatis. Ganito nga yung nakita ko sa Facebook kagabi. Bago nga kami pumunta doon sa ginagawang bahay ay iiwan muna namin yung 2 bata kila nanay. Bali ang una kong ginawa ay nagtanggal ako ng mga sobrang grout sa tiles para maganda na tignan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mare, kailangan siyang tanggalin para hindi madumi tignan. Ito nga pala yung hagdan na pinagawa namin mare. Makikita nyo sobrang alikabok pa gawa ng grout sa tiles. Dito nga muna ako nagkumpisa sa 2nd floor dahil may ginagawa pa naman sila Mr. doon sa baba. Grabe ang alikabok ng grout sa tiles mga mare. Nakalimutan ko nga magdala ng mask. Nagwalis nga muna ako para maaliwalas naman tignan at nabawasan yung alikabok. 1 oras pa lang yata ako gumagawa pero eto na tagaktak na yung pawis. Na exercise nga rin ako habang naglilinis. Hindi pa kasi pwede maglagay ng electric fan dahil kita nyo naman yung alikabok gawa ng grout sa tiles. Nung natapos na nga ako magkutkot sa sobrang grout sa tiles ay wawalisin ko naman itong hagdan. Hindi pa nga tapos itong hagdan mga mare, bali lalagyan pa yan ng mga plywood. Alam nyo na para hindi lumusot ang mga kidos at mas maganda nga tignan kung may ganun. Natapos na nga ako sa taas at dito naman ako magtatanggal sa baba. Yan pa yung tatanggalin ko mga mare, marami-rami pa ito. Sakit lang sa likod at kamay pero ayos lang. Masaya nga ako dahil napaayos namin yung bahay namin. Si Mr. pala ay pinagpapatuloy niya yung pagpipintura sa kisame. Sobrang bilib din ako sa Mr. ko na yan mga mare. Grabe yung effort niya sa pagpapaganda ng bahay. Yung mga paa namin namumuti na talaga gawa ng alikabok. Pasado 12:00 nga ay umuwi muna kami at dito nga kami dumiretso sa bahay ng nanay ko. Bali nagpaluto pala ako sa kanya ng ginataang tulingan. Hindi ko na nga nabidyuhan dahil gutom na ako niyan. Nagpagawa nga rin pala ako ng walis tingting kay nanay. Mas okay kasi yan matibay na matibay pag sariling gawa. Nakabalik na nga kami dito sa ginagawang bahay mga mare. At eto pala yung una kong dinala bago kami lumipat. Alam kong marami na sa inyo ang nakakaalam nito at depende pa rin yan sa paniniwala natin. Bigas, asin at asukal. Sa wakas nga ay natapos na ako sa pagkutkot ng mga sobrang grout sa tiles. Walis time naman at lampaso. Sobrang laki talaga ng pinagbago sa dati naming bahay mga mare. Kaya natutuwa talaga ako. Yung mga nakaluwit pala na wire mga mare ay switch ng mga ilaw sa gagawing kwarto. Natutuwa nga rin ako dito sa tiles namin mga mare dahil bumagay din siya sa kulay ng pintura ng pader. Habang naglilinis nga ako ay napapatingin ako sa paligid. Sabi ko, Lord, thank you dahil binigay mo sa amin to. Yung dati na pangarap lang namin pero eto na, nililinis ko na. Grabe mga mare, ang sarap sa pakiramdam. Gandang-ganda ako sa renovation ng bahay namin. Hindi pa gaanong tapos yan dahil marami pa kaming plano ni Mr. dito. Natapos na nga ako maglinis sa taas at dito naman ako sa hagdan. Malaki na talaga yung pinagbago ng bahay namin ngayon mga mare. Grabe. Salamat Lord, tinupad mo yung isa sa mga pangarap namin ni Mr. na akala namin dati ay imposible. Pero ngayon masasabi kong posible pala talaga. Basta't magsipag ka lang at higit sa lahat magtiwala ka kay Lord. Ito muna ang aking mini vlog. Salamat sa panonood mga mare!